That words. Ang hirap kasi kapag isa sa love language mo ay words of affirmation. Kapag nakuha o narinig mo ng sagot na gustong marinig, kusang naglalaho ang galit at inis na nararamdaman. Ang totoo, hindi na nga alam ni Apollo kung nasa na si Camille. College student ng mga panahon na maging sila. But before graduation, Camille broke up with him without any reason at di na rin naman siya nagtanong pa. Actually, wala naman sa kanya ang relasyon nila. He wants her. Dahil lang din ayaw niya na iba't ibang babaeng kasex. Ang iba kasing babae noon kapag na-attach na sa kanya, feeling entitled na ang mga to para diktahan ang mga dapat niyang gawin o hindi kaya ang mga plano niya. And he fucking hates it. At least si Camille matatawag niya lang na girlfriend, okay to sa lahat. Isang text o tawag niya lang, pupunta na kagad ito sa kondo niya. And they will fuck all day. That's it. No feelings attached. Tumitig si Melody sa mga mata ni Apollo. You promise na kahit anong mangyari o bumalik man siya, hindi mo kami ipagpapalit sa kanya? Gustong maramdaman muli ni Melody ang assurance mula kay Apollo. I promise, love. Tamaan man ako ng kidlat, hindi ko kayo iiwan. Unti-unting napanatag ang loob ni Melody at saka napangiti. She insisted a kiss na kalaunan mas lumalim pa. She did not want making love at afternoon kaya naman siya nang unang humiwalay sa kanilang paghahalikan. What? Natatawang tanong ni Apollo kay Melody nang tumayo ito. Bitin na bitin ang kanyang pakiramdam kahit alam naman niyang di dapat i-push pa si Melody to have make love with him dahil sa kondisyon nito. He can't help. Palaging sumasaludo ang kanyang alaga sa tuwing madidikit lamang si Melody sa kanya. Hindi ka pa naliligo. Take a shower now and when you're done, I will next to you. Bakit? Pagtapos ko pang maligo, pwede naman tayo magsabay. Tsaka tumayo si Apollo at hinubad ang natitirang suot na sando. No, no. I have plans today. Parang nanlalambot ang tuhod ni Melody habang umaatras dahil sa kanyang nakakita. Katawan pa lang ni Apollo talagang ulam na Nakakalambot tuhod. Sabayan pa ng pagbakat ng mataba at mahaba nitong alaga, literal na nakakapanglaway. No, it can't be moved. Don't seduce me, Apollo. Natatawang saway ni Melody ngunit ang totoo kinikilig siya. Nararamdaman na niya sa kanyang likuran ang lamig ng pader. Hudyat na sukol na siya at wala nang atrasan pa. She's now dead. Wala na siyang takas pa lalo kung mas sumapit pa si Apollo at kung halikan siya sa kanyang weakness spot. Ano ba kasing plano mo ngayon, love? Apollo is trying to be a reporter. Gusto niyang malaman kung ano pa ba ang makapagpapahinto sa alam niyang kapwa naman nila gustong gawin. Is it more important than me? Than having me, my body? Naningkit ang tanong ni Apollo habang naglalakad papalapit kay Melody. Napaisip naman si Melody. Yes. Pinapunta kasi ako ni doktora ngayon sa clinic niya. Then after that, plano ko rin naman mag-shopping. Diretsong tugon niya. Napahinto si Apollo. Importante nga. Mas importante pa kaysa sa buhay niya. Mabilis niyang pinulot ang sandong hinubad niya kanina at muli itong sinuot. Bakit hindi mo sinabi kaagad? I will go with you. Saglit lang, maliligo lang ako ng mabilis, okay? Natataranta pang tugon ni Apollo. No need, I'm with Grace. Naramdaman ni Apollo sa boses ni Melody ang biglaang pag-aalala. Oo nga pala. Melody, still trying to hide her situation from him. At di niya maaaring madaliin to. Kung di pa to handang sabihin sa kanya, then siya nang bahalang gumawa ng paraan sa kung paano to mag-open up tungkol sa kanyang sitwasyon. O basta, you just have to make sure na mag-update ka. Papahatid ko rin kayo kay Butler Gior? Ha? Na kay daddy si Butler Gior? Oh yeah, I'm sorry, I forgot. Parang natataranta niyang turan. Then I will ask Epifanio to go with you, is that alright? Yes, that's better. Saka tipid ng umiti si Melody. Nang pumasok sa loob ng shower room si Apollo, nakaramdam si Melody ng pagka-guilty at awa dahil patuloy pa rin niyang tinatago rito ang kanyang sitwasyon. Nagpapasalamat na lang din siya at hindi na to nagtatanong pa bakit ang dami ng weird things na nagbago sa kanya. Ngunit di naman niya maiiwasan ang paglaki ng kanyang tiyan. Naglakad si Melody patungo sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang figura sa refleksyon ng salamin saka hinimas ang kanyang tiyan. Talagang umuumbok na rin to kaya kailangan niya na rin mamili ng malalaking damit o dress para pansamantalang itago ito. Stay safe there, baby. Mommy will have the courage soon at natitiyak ko rin naman matutuwa ang daddy mo, lalo na mga kuya mo.
Nakangiti niyang sambit sa kanyang tiyan. Napakuyom naman ang kamuo ni Athena dahil sa kanyang narinig. Malandi ka talagang babae ka. At nagawa mo bang mapabuntis kay Apollo? Galit na sigaw ni Athena sa kanyang kaisipan. Dapat bababa lamang siya upang uminom ng tubig, ngunit nakita niyang nakawang ang pinto sa kwarto ni Apollo. At nasaktuhan niyang nagsasalita si Melody habang nakaharap sa salamin at himas-himas ang tiyan nito. Dali-daling bumalik si Athena sa kanyang kwarto. Di na kailangang patagalin pa ang plano ko. Sigaw niya na makapasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Dapat magawa ko na yon bago pa malaman ni Apollo o di kaya. Nahinto si Athena sa paglalakad. Dapat ko munang gawa ng paraan kung paano mawawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Saka siya ngumiti ng malawak. Katatapos lamang mag-ayos ni Melody nang tumunog ang kanyang cellphone, hudyat na merong text message dito. Tinapos muna niya ang paglalagay ng lotion sa kanyang braso bago tukunin at buksan. Wala naman kasi siyang inaasahang mensahe kaya hindi siya nagmadaling buksan ito. Just wait for me. You will pay for everything you did? Napakunot ng noo si Melody nang mabasa niyang text messages na natanggap niya ngayon lang. It seems like a threat, ngunit di niya alam kung para sa kanya ba talaga yon o sadyang na wrong send lang. Hindi rin kasi nakaregister sa kanyang contact sa number nito. I'm ready, love. Ikaw ba tapos na rin? Nakuha ni Apollo ang kanyang atensyon nang magsalita ito. Nakasuot lang to ng simpleng black shirt at tokong. Iba ang dating talaga kapag mga ganitong pormahan ang suot ng kanyang asawa. Napatingin siyang muli sa hawak na cellphone at dinilit ang text messages na na-receive. Hindi niya aangkinin na para sa kanyang mensaheng yon hanggat wala pang pangalan niya. At isa pa, sino namang magtatanggang mag-text ng gano'n na tila ba isang pananakot? Ready na rin ako. Sigurado kung naroon na rin sa baba sina Grace at Epifanio? Nakangiti niyang tugon. I don't think so. Bulong ni Apollo na tayo siya lamang makakarinig habang lihim na nakangiti. Hindi lang isang oras ang lumipas bago umexit si Grace at Epifanio kanina. At nang tumawag si Apollo, inabot ng ilang missed calls bago nito tuluyang sagutin ang tawag. Wala naman atong nagawa pa nang sabihin niyang ihatid nito si Melody dahil marahil alam naman ni Hope na aalis sila today. Under the saya din ng kaibigan niya, hindi na siya nag-iisa. Bakas pa sa boses ng kanyang kaibigan ang pagkahingal at alam niya kung bakit. Nalasap na ng kanyang kaibigan ang reward na tinutukoy nito. Talagang literal na napasana all din siya. Sana all na pagbigyan. Hindi na bale, babawi na lamang siya pagkalipas na ilang araw. Pagkababa ni na Melody, wala pa doon sina Epifanio at Grace. Tanging si Melandro lamang at kabababa lang sa van ay inihanda ng kanilang sasakyan. Ngingisi-ngisi si Apollo dahil mukhang humirit pa ang kanyang kaibigan. That fucker! Bulong niya na di naman nakatakas sa pandinig ni Melody. Ha? Wala naman akong sinasabi ah. Patay mali siyang tugon ni Apollo. Pakiramdam ni Melody, pinagmumukha siyang syunga ni Apollo. I heard you. You said that fucker. So sino tinutukoy mo? Baka sa boses niya ang pagkainis at di naman na yon matatago pa, kaya naman nakakaramdam ng tensyon si Apollo. Sobrang iksi lamang ng pasensya ni Melody. Anytime parang dragon handang magbuga ng apoy. At para namang masusunog si Apollo sa tuwing mararamdaman niya yon. Hindi kaagad nakapagsalita si Apollo at napatingin na lamang sa gate. Sakto naman pumasok dito si Epifanio at Grace. Halos di pa nakabotones ang suot na polo ni Epifanio at kapwa pa pinagpapawisan ng dalawa. There he is, sabay turo ni Apollo kay Epifanio. He is a fucker, dagdag pa ni Apollo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Melody dahil sa kusang pagpapaliwanag ng kanyang isip sa kung anong nangyari kay Epifanio at Hope. Natauhan din si Apollo na makitang bukas at kitang-kita ni Melody ang katawan ni Epifanio. Mabilis niyang tinakpan ang mga mata ni Melody. Don't look at him, love. Parang bata kung mag-react si Apollo dahil sa inis at selos na nararamdaman. You made me look at him. And I don't look at him anyway. Protesta naman ni Melody. Kahit ang totoo sapat ng kanyang nakitang hubad na katawan ni Epifanio. Wala namang kaso sa kanya yun. Mas matipuno at mas masarap pa rin syempre ang katawan ni Apollo. A true living Greek god. Pinasok na ni Apollo si Melody patungo sa loob ng van. Don't look at him, okay? Masyadong kadiri ang katawan ng baliw na yon. Paalala niya pa rito. Oo na, wala pa rin namang tatalo sa'yo eh.
Mahinang tugon naman ni Melody. Napangiti at napakagat si Apollo sa ibabang labi. Talagang binibigyan siya ng dahilan ni Melody para maramdaman na siya lang ay sapat na. Ganun yata talaga kapag si Lord na nagbigay ng taong para sa'yo. Konting segue ng words of affirmation at slightest touch, parang malulusaw na siya sa kilig. That's my wife. Proud pa na sambit ni Apollo sa kanyang isipan bago halikan ang labi ni Melody. Nahiwalay lamang sila sa paghahalikan nang walang sabing pumasok si Grace, ngunit kaagad din na isinarado. Ay, sorry po sir. Gulat at natatarantang sambit pa ni Grace. Natawa naman si Apollo dahil para bang pulang kamatis na naman ang mukha ni Melody. Ganito talaga to sa tuwing nahuhuli sa ganitong akto o hindi naman kaya sa tuwing kinikilig. Melody's cutest thing. Keep safe and update me, love. Paalala muli ni Apollo kay Melody at muli hinalikan ito sa noo. Noted, love. Sinenyasan na ni Apollo si Grace na maaari na tong pumasok. At pagkapasok naman ni Hope, kaagad tong humingi ng tawad kay Melody dahil sa biglaang pagpasok nito sa loob ng van. Dala lang din ang kanyang adrenaline rush, kaya kaagad siyang pumasok. Wala yun, Grace. Di naman na big deal sa akin yun eh, pagtanggi ni Melody. Pasensya na rin, natagalan po kami ni Epifanio. Umirit pa po kasi ng round 2 eh, kinikilig pang sambit nito. So, totoo? Kayo na ba talaga ng kumag na yon? Opo, Ate Melody, ang gwapo talaga niya. Ang bait at ang sarap pa. Teka, Grace? Kaagad niyang pinigil si Hope sa pagkukwento nito. Kalma lang, Hope. Yung mga ganong bagay o ginawa ninyo, hindi mo na dapat pang ikwento sa akin o kahit sa ibang tao. That's your privacy, okay? Napapunas tuloy ng pawis si Melody kahit naka-air condition naman sa loob ng van. Ay, ganun po ba? Pasensya na Ate Melody. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Ang sarap kasi talaga. Shhh! Tinakpan na ni Melody ang bibig ni Grace dahil parang Armalite na naman to at tuloy-tuloy ko magkwento. Private tingin niyo yun. I-keep mo na lang. I-shut mo na lang ang mouth para hindi na kumalat pa ang nangyari sa inyo. Kalmadong paalala ni Melody. Grace shook her head and took a deep breath. At nang kumalma na ito ay nagtitigan silang dalawa. Nawari bang nag-uusap pa rin ang kanilang mga mata. Hanggang sa hindi na nila napigilan pang matawa dahil sa kanilang mga reaksyon. Habang nagtatawanan naman sina Melody at Hope, nag-aasara naman ang dalawa sa labas. Talagang sinulit mo ang 1 hour and 30 minutes, ha? Nakangising sa lubong ni Apollo kay Epifanio habang nagbobotones to ng polo shirt. Huwag ka nga maingay dyan, baka mamaya marinig ka ni Grace. Mahiya pa yun at hindi na sumama pa sa akin ulit. Alright. Gusto ko lang malaman mo na kahit ikaw at si Hope ang kasama niya, palihim pa rin akong susunod sa inyo. Nagtaka naman si Epifanio. Check up niya today, right? So, hindi niya pa rin sinasabi sa'yo tungkol sa pagbubuntis niya? Napailing si Apollo at saka napabuntong hininga. Hindi pa nga eh. But still I understand her, lalo pat hindi birong pinagdadaanan niya noon. Let's go na. Dr. Izzy is calling. Kapwa napatingin si Apollo at Epifanio sa gawi ni Melody, nakasalukuyang nakadungaw sa bintana. Ngumiti naman si Apollo at tinanguan na si Epifanio. Nang tumingin siya sa parking lot, nakahanda na doon ang motorcycle ni Atlas. Ito ang gagamitin niya para hindi agaw pansin at pamilyar kay Melody. At isa pa, mabilis tong imaneho. Kailangan niyang muna sa klinik ni Dr. Izzy para makapagtago kaagad. Na makaalis ang van na sinasakyan nila Epifanio, kagad namang nagtungo si Apollo sa motor ni Atlas. Inabot ito sa kanyang helmet pati na ang susi. Pakiramdam ni Atlas, unti-unti na silang nagkakayos muli ni Apollo at sana'y tuloy-tuloy na yon. Mag-iingat ka sa pagdadrive mo, paalala ni Atlas na siyang tinanguan lang ni Apollo. Natutuwa ako at nakikita kong unti-unti na kayong nagkakaayos ng Kuya Apollo mo. Napatingin si Atlas sa paparating na kanilang daddy. Napabuntong hininga siya habang minamasdan ang paparayong si Apollo. Tama kayo, Dad. Kahit anong tigas ng puso ng isang tao kapag natutong magmahal, unti-unti ring lumalambot ito, just like Kuya Apollo. Kung noon di niya ako magawang kausapin o kahit tingnan man lang, ngayon na natuto na siyang magmahal ulit, nagagawa ni rin niya akong kausapin at lapitan. That's the power of love, Atlas. Mararanasan mo rin yan kapag nahanap mo ng babaeng nararapat at itinakda sa iyo ng Diyos. Nakalapit na ang kanyang daddy sa kanyang tabi at inakbayan siya.
Ito palagi ang favorite position nito sa tuwing nag-uusap sila ng nakatayo. Paano ko makikilala kung nakatakda ako maging pare? Masamang tumingin ang kanyang daddy sa kanya, tsaka siya binatukan ng mahina. Sino nagsabing papayag ako? Hindi ka pwedeng magpare dahil sayang ang lahi. Tila naiinis nitong tugon na siyang kinatawa ni Atlas. Biro lang naman, Dad. Galit na galit kagad kayo, baka mamaya manikip na naman ang dibdib ninyo. Kumakamot sa batok na tugon ni Atlas. Talagang sasakit ang dibdib ko kapag pinagpatuloy mong pag-usapan ang gusto mong mangyari na yan. Hindi na nga po. Iinom ko na lang to ng alak. Nakapamulsang naglakad si Apollo papalayo sa kanyang daddy. Ngunit sa kanyang isipan hindi mawala ang usapin na gusto niyang tahakin. Sinubukan niya kahit 1 taon lang. Kung hindi niya magustuhan at hindi niya kaya, siya mismo magbabackout at uuwi mismo sa bahay nila. Ang totoo, lately, hindi na nakakaramdam ng inis o galit si Apollo kay Atlas. Nabubuhay na lang ang galit niya sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama. Marahil dahil hindi pa rin to sa ginawa nito sa karaanan. Mabilis siyang nag-overtake sa van nila Epifanio. He already called Dr. Ezekiel naman alam na nito na kailangan niya magtago. Well, this is the only way para naman marinig at malaman niya nang siya mismo sa kanyang sarili ang kondisyon ni Melody. Nakarating naman kaagad si Melody sa klinik ni Dr. Izzy. Nalaman niyang sila lang pala ang tinanggap nitong pasyente ng araw na yon dahil malaki ang pagpapahalaga nito sa pamilya Luxerio. Nakaramdam siya ng hiya dahil pakiramdam niya pa-VIP siya sa lagay na yon. Pero inunahan na rin siya ni Dr. Izzy na hindi dapat makaramdam ng hiya o kahit ano dahil noon pa man daw, ganito na to. Hindi niya maintindihan kung ano ang tinutukoy nitong noon. Ito ang unang beses lang naman siyang magpapacheck up bilang buntis. Meron pa bang nabuntis na Luxerio? Napaisip si Melody na baka sa ibang kamag-anak ni na Apollo. Malabo namang si Athena dahil kung totoong nabuntis to, dapat hindi ganon mag-react sa nursery room. Malayong malayo sa pagiging isang ina ang ugali nito. Medyo malamig itong gel pero wala naman tong side effect. Nilagyan na ni Dr. Izzy ng gel ang kanyang tiyan. Alam ko na po ito, Doc. Naiilang niyang tugon. Gusto niya lang din i-inform ang doktora para di na to mapagod pa. Oh, I'm sorry, I forgot. Na alam mo na palang procedure dahil nagbuntis ka na pala but I still want to repeat dahil para mas maliwanagan tayo. Medyo hindi na intindihan ni Melody ang naisip parating ng doktora kaya hinayaan na lang niya ito. Habang si Apollo ay nagtatago sa likod ng kortina, naka-on ang recording app nito sa cellphone para mai-record ang bawat sinasabi ng doktora kay Melody. Ito na lang paraan niya para di malimutan ang araw na to at ang mga bilin ng doktora. Ito ang Doppler. We will use this to hear your baby's heartbeat at ito naman full ultrasound to see your baby. Paliwanag ng doktora na medyo may kalakasan para marinig sa record ni Apollo. Nang marinig ni Apollo, tila nakaramdam siya ng kaba. Nang magsimulang umingay ang speaker na tila ba may tumitibok, ay unti-unting tumulo ang kanyang luha. That's his baby's heartbeat. Parang gustong lumabas ni Apollo sa kortina at ipagsigawan ang salitang yon. Rinig na rinig din ni Apollo ang pag-iyak ni Melody at bakas din dito ang sayang nararamdaman. Sa sobrang pagpipigil ni Apollo, hindi niya na napigilan pa ang lakha ng mata at pilit inaninag ang screen kung saan makikita ang kanilang baby. Hindi na niya napigilan pang lumikha ng tunog habang humihikbi. Kaagad naman tong narinig ni Melody at napatingin sa kortina. Dr. Izzy, narinig niyo po ba yon? Tanong ni Melody habang nakatingin sa kortina. Napatakip naman si Apollo sa kanyang bibig dahil sa kaba at takot na baka makita siya ni Melody. Hindi pwede dahil tiyak malilintikan siya. Hindi lang kay Melody, gayon din kay Doktora. Napairap naman si Dr. Izzy. Ngayon ko lang naramdaman ang pagod ko. Bilang OB-GYN, magtatago na nga lang dito na gagawa na eksena. Bulong pa sa sarili dahil mukhang hindi kinakaya ni Apollo ang kanyang mga nakikita at naririnig. Ho? May sinasabi po kayo? Naguguluhang tanong ni Melody. Wala naman. Ang sabi ko lang ako yung narinig mo. Dumadaing ako kasi nakakaramdam yata ako ng rayuma. Pagdadahilan ni Dr. Izzy. Napatango na lamang si Melody, ngunit hindi maiaalis sa kanyang paningin kung anumang meron sa kortina. Napapansin niya kasi, tila may tao doon at nagtatago. Nakaramdam tuloy siya ng takot lalo pa at dalawa lang sila ng doktora doon sa loob. Baka mamaya magnanakaw o di kaya manyakis.
Siguraduhin mong iinom ka ng mga vitamins mo ha. Since mababa ang dugo mo, reresetahan kita ng folic acid with thiosulfate. Inumin mo to after mong kumain. Kung hindi mo kaya, try other brands. Minsan kasi may mga brands na lasang kalawang. Alam mo naman ang panlasa ng buntis, right? Oo nga po, doktora. Ang isa pa pong pinoproblema ko ay ang tungkol kay Apollo. Baka kasi mamaya magtaka na siya kung bakit marami akong iniinom at kung bakit ang lakas ko ng kumain. Don't worry. I already told him about your situation. Biglang nanlaki at napahinto si Dr. Izzy sa kanyang ginagawa. Po, sinabi niyo na sa kanya ang kondisyon ko? Gulat, tuloy na tanong ni Melody. Nakaramdam ng panginig ng tuhod si Apollo. Hindi nga siya mahuhuli ni Melody ngunit padalos-dalos naman sa pagsasalita ang doktora. Paano pang gagawin nila? Ang ibig kong sabihin sinabi ko ng kondisyon mo na bumaba ang dugo mo at stress ka. Kaya maintindihan niya lahat ng changes sa iyong katawan. Kalma ka lang, okay? Pakiramdam ni Dr. Izzy ay butil-butil ang kanyang pawis kahit pa naka-air condition ang klinik niya. Talagang ngayon niya lang naramdaman ang tensyon at pagod bilang OB-GYN? Masyadong maraming dapat itago at ilihim sa mag-asawang to. Mukhang dito siya sa dalawang to tatanda ng mas maaga. Salamat po, doktora. Biglang napatingin siyang muli sa kortina dahil parang nahagip ng kanyang mga mata na gumalaw ito. Doktora, may kasama po ba kayo rito? At parang sinusubukan silipin ni Melody ang nakatago sa kortina. Wala ah. Wala ko ibang kasama bukod sa assistant ko. Napalakas naman ang boses ng doktora kaya nagulat at napatingin si Melody dito. Itong reseta oh. You can go now, Mrs. Luxerio. Kinuha naman ni Melody ang reseta ngunit di talaga matahimik ang isipan niya. Sigurado po ba kayong wala kayong ibang kasama? Para po kasing may nagtatago sa kortina Pilit pa rin niyang pag-uusisa. Wala nga, promise, wala. Tumayo na si Dr. Izzy at sumakto pa tong naroon sa kortinang likuran na parang may tinatago talaga. Para lang po makasigurado tayo, doktora. Mabilis na binuksan ni Melody ang kortina. Oh no! Gulat na sigaw ni Dr. Izzy, ngunit wala namang tao. As in, walang nakita. Oh, I told you it was nothing. Ano ba sa tingin mo, may tinatago ako? Parang nabunutan ng tinik ang doktora kahit hindi niya alam kung paano nawala doon si Apollo. Hindi naman sa ganon, doktora. Baka po kasi masamang tao. Parang nakaramdam ng pagkapahiya si Melody dahil sa kawalang respeto niya kaya napayuko siya. Pasensya na po, doktora. Lalabas na po ako. Maraming salamat po. It's okay. Ingat ka sa pag-uwi. Nakangiting sambit ng doktora. Tumango na lamang si Melody at tuluyan ng lumabas ng klinik. Kagad niyang kinaltukan ang sarili dahil sa ginawa. Baka iniisip ngayon ni doktora na wala siyang respeto o di kaya iniisip ito na babaliw na siya.